Naisip mo na bang iwan ang lahat ng nakasanayan mo para sa isang bagay na matagal mo nang pinapangarap? E paano kung ang kabayaran ng pangarap na iyon ay hindi isang bagay, kundi isang buhay? Ang buhay ng taong pinakamamahal mo. Pipiliin mo bang magpatuloy o titigil ka para sa kanya? Ito ang kwento ng isang engkanto na si Miraya. Mula pa noong bata ako, palagi ko nang iniisip kung ano ang pakiramdam ng maging tao. Bilang isang engkanto, nabiyayaan ako ng kapangyarihan, kagandahan, at buhay na walang hanggan. Pero sa bawat liwanag na hatid ng aking mundo, may kadilimang bumabalot sa akin. Walang kalayaan sa pagiging engkanto. Lahat ay may takdang tungkulin. Lahat ay sumusunod sa utos ng kalikasan. Ang kagubatang tahanan ko ay isang kaharian ng hiwaga. Ngunit nararamdaman kong hindi ito ang para sa akin. Madalas, nagmamasid ako sa mga tao mula sa malayo. Mga magsasakang nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Mga batang tumatawa habang tumatakbo sa palayan. Mga magkasintahang naglalakad sa tabing ilog. Nakakaakit ang kanilang mga simpleng ngiti. Ang kanilang mga pasakit at tagumpay. Nais ko ring maramdaman ang lahat ng yun. Isang araw, napansin ako ng matandang mangkukulam sa aming kagubatan. Isa siyang nilalang na mas bihasa kaysa sa akin. May malalim na karunungan sa kapangyarihan ng mga engkanto at ng mga tao. Miraya, tawag niya sa akin habang nakasandal sa kanyang tungkod. Ano ang dahilan ng iyong kalungkutan? Hindi ko alam kung paano niya nakita ang nararamdaman ko. Pero sinabi ko sa kanya ang aking hangaring maging tao. Wala naman po. Gusto ko lang kasing maramdaman ng saya at sakit. Ang pagmamahal at pagkawala. Gusto ko rin pong mamuhay tulad ng mga tao. Ngumiti siya ng misteryoso. May paraan, ngunit hindi ito madali. May kwintas na nasa ilalim ng kuweba sa paanan ng bundok, sinukuan. Kapag sinuot mo ito, tiyak kong magiging tao ka. Ngunit tandaan mo, Miraya, ang kwintas na iyon ay may kapalit. Ang makakuha nito ay hindi biro at ang kabayaran ay napakabigat. Hindi ko na naisip kung gaano kabigat ang sinabi niya. Buo ang loob ko. Kung ito ang paraan para makamit ang pangarap ko, gagawin ko lahat. Lumipas ang mga araw at nagsimula akong maglakbay. Iniwan ko ang kagubatan at sinimulang hanapin ang bundok sinukuan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang hangin sa aking mukha, ang init ng araw sa aking balat, at ang malamig na tubig ng ilog sa aking mga paa. Para akong nabuhay muli. Ngunit, alam kong ito ay simula pa lamang. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, natagpuan ko ang aking sarili sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok sinukuan. Ang paligid ay napakatahimik. Maliban sa tunog ng mga ibon at ang ingay ng mga magsasaka sa kanilang mga bukirin. Hindi ako sanay sa ganitong tanawin. Ang mundo ng mga tao ay kakaiba. Marumi, ngunit buhay na buhay. Magulo, ngunit may sariling uri ng kagandahan. Habang nilalakad ko ang makipot na daan papunta sa kabundukan, napansin ko ang mga taniman ng gulay na tila walang katapusan. Ang init ng araw ay mas matindi rito kesa sa kagubatan. Ngunit pinilit kong magpatuloy. Sa isang sulok ng taniman, nakita ko ang isang lalaki na abala sa pag-aararo. Ang kanyang kayumangging balat ay nagniningning sa ilalim ng araw. At ang bawat kilos niya ay puno ng lakas at determinasyon. Hindi ko mapigilang mapatitig. Ito ba ang tinatawag nilang pesante? Bulong ko sa sarili ko habang sinisikap na alamin kung ano ang ginagawa niya. Lumapit ako ng bahagya. Iniingatan na hindi marinig ang aking mga yabag.
Ngunit sa kasamaang palad, nasagi ko ang isang bunton ng mga tuyong sanga, dahilan upang lumingon siya sa akin. Mabuti naman at nakita kita. Sabi niya, may halong inis ang boses. Di ba alam ng mga dayo na bawal pumasok sa mga taniman nang walang pahintulot? Bahagya akong napatigil. Hindi ko inaasahan ang ganitong pagtanggap. Paumanhin. Sagot ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. Hindi ko alam na bawal. Ako'y naghahanap lang ng daan papunta sa bundok. Nakita ko ang pag-angat at pagbaba ng kanyang paningin. Tila sinusukat ang aking pagkatao. Di ka taga rito, no? Sa itsura mo, mukha kang may kaya. Pero tandaan mo, kahit sino ka pa, hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dito. Pakiramdam ko ay napahiya ako, ngunit hindi ako nagpatalo. Pasensya na kung nasaktan ang iyong taniman. Hindi ko sinasadya. Nasaktan? Wala naman ako sinasabing ganun. Pero huminga siya ng malalim. Tila pinipigilan ang sarili. Gusto mo ba ng tulong para makapunta ka sa bundok? Tanungin mo yung kapitan ng baryo. Alam niya ang tamang daan. Tumalikod na siya upang magpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag. Pero tila may enerhiyang bumabalot sa kanya na nagbigay sa akin ng kuryosidad. Ganun ba? Salamat. Sabi ko, bago tumalikod. Pero siniguro kong huli niyang makita ang ngiti ko. Alam kong muli ko siyang makikita. Sa kabila ng kanyang suplatong ugali, may nakakaakit na bagay sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Habang naglalakad palayo, nakaramdam ako ng kakaibang pananabik. Hindi ko alam na ang lalaking iyon, na sa unang tingin ay tila isang simpleng mortal, ay magiging bahagi pala ng kwento ko na hindi ko kailanman inakala. Pagkatapos ng aming unang pagkikita, iniwasan ko ang taniman sa takot na muling magalit ang binata. Pero ang baryo ay maliit at madalas ko pa rin siyang makita. Sa palengke, sa ilog, at habang naglalaban ng mga gamit o kahit sa mga daan patungo sa bundok. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, may halo itong iritasyon at kawalang interes. Pero may kung anong nagtutulak sa akin na manatili. Isang araw, nang walang tigil ang ulan, napadpad ako sa isang maliit na kubo sa gilid ng taniman. Sa kasamaang palad, naroon siya, ang binatang nagngangalang si Aslan. Yun ang pangalan niya. Ang mukha niya ay punong-puno ng pagtataka, ngunit may halong inis pa rin. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Tanong niya habang sinisiyasat ang basang anyo ko. Hindi mo ba alam na delikado sa bundok kapag maulan? Napayuko ako, pilit na naghahanap ng dahilan. Naliligaw lang ako. Hinahanap ko ang tamang daan. Di ka na naman nakinig sa sinabi ko, no? Sige na, pumasok ka na muna rito bago ka tuluyang magkasakit. Sa kanyang paanyaya, sumilong ako sa kubo. Sa loob, simple lang ang paligid. Isang kahoy na mesa, isang lumang lampara, at ilang gamit ng pang-ani. Naupo ako sa gilid. Pilit na pinapatuyo ang basa kong damit. Napansin kong tahimik siyang nagbubuklod ng mga gulay. Tila binabaliwala ang presensya ko. Pasensya na kung lagi akong nagiging abala. Sambit ko, sinira ang katahimikan. Hindi ko sinasadya. Sandali siyang tumigil, saka tumingin sa akin. Mukhang sanay ka mabuhay na mag-isa. Hindi mo ba naiisip na ang pagiging tao ay hindi tungkol sa pagiging perpekto? Maraming sakripisyo at hirap. Nagulat ako. Paano niya nahulaan ang iniisip ko? Hindi ako makasagot. Kaya, tumahimik na lang ako. Sa halip, pinanood ko siya habang nagtatrabaho. May kakaibang ganda sa bawat kilos niya.
Parang ang mundo sa paligid ay tumitigil kapag siya ay kumikilos. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kaming naging malapit. Tinulungan niya ako sa paghahanap ng daan patungo sa bundok. At sa bawat araw na magkasama kami, mas nakilala ko siya. Si Aslan ay hindi lang isang magsasaka. Isa siyang lalaking puno ng tapang at malasakit. Ang kanyang mga mata ay nagkikwento ng hirap, ngunit puno ng pag-asa. Nagsimula rin niyang makita ang ibang bahagi ng aking pagkatao. Natatawa siya sa aking mga tanong tungkol sa mga simpleng bagay. Bakit kailangan magbayo ng bigas? Paano gamitin ang asarol? O bakit kailangan magtanim ng gulay sa tamang panahon? Sa tuwing tatawa siya, pakiramdam ko, nagiging mas malapit kami sa isa't isa. Sa kabila ng aming kasiyahan, pilit kong itinatago ang aking lihim. Hindi niya kailangang malaman na isa akong engkanto. Ang pag-amin ay maaaring magdulot ng pagkasira sa ugnayan naming dalawa. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nahihirapan akong itago ang totoo. Alam kong unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Minsan, habang kami ay magkasamang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, tinanong niya ako, "Miraya, bakit nga ba gustong-gusto mong makarating sa bundok? May hinahanap ka ba ron?" Napatingin ako sa kanya. Hindi alam kung paano sasagutin ang kanyang katanungan. "Meron," sagot ko. "Isang bagay na mahalaga sa akin." Nakita ko ang kanyang pagtango. Tila tanggap ang aking sagot. Ngunit sa mga mata niya, alam kong may halong pag-aalala. Habang bumalik ang katahimikan sa paligid, ramdam ko ang bigat ng sekreto ko na pilit na kumakawala. Pero paano kung malaman niya? Kakayanin niya bang tanggapin ako? O mawawala siya sa buhay ko tulad ng kinakatakutan ko? Lumipas ang ilang linggo ng paghahanap at sa tulong ni Aslan, natagpuan ko rin ang kuweba ng matagal ko nang hinahanap. Nakatago ito sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, malapit sa paanan ng bundok sinukuan. Ang pasukan ng kuweba ay natatakpan ng mga baging, ngunit isang kakaibang enerhiya ang tila humihila sa akin papasok. "Aslan, kailangan kong pumasok ng mag-isa," sabi ko sa kanya habang nakatayo kami sa bungad ng kuweba. "Ano ba talagang hinahanap mo, Miraya?" tanong niya, punong-puno ng pag-aalala sa boses. "Tila yata napakahalaga nito para iwan mo ako rito." Hindi ko magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. "May kailangan lang akong kunin. Isang bagay na mahalaga para sa akin. Hintayin mo ako rito, Aslan. Babalik ako." Bagamat halatang hindi siya kumbinsido, tumango siya at nanatiling nakatayo sa tabi ng kuweba. Pumasok ako sa loob. Dala ang kaba at pananabik. Sa loob, naramdaman ko agad ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang bawat hakbang ko ay tila naglalapit sa akin ng isang mahiwagang presensya. Sa dulo ng kuweba, nakita ko ang kwintas na nasa loob ng isang kristal na pedestal. Ang mga hiyas nito ay kumikislap kahit walang liwanag na tumatama. Nararamdaman ko ang lakas nito. Parang inaabot nito ang kaluluwa ko. "Bakit mo hinahanap ang kwintas na ito?" Isang malamig na boses ang bumalot sa buong kuweba. Lumingon ako at nakita ang isang nilalang. Isang anino na tila hugis ng isang tao ngunit walang mukha. Ang boses niya ay tulad ng ihip ng hangin. Malamig at nakakatindig balahibo. "Gusto kong maging tao," sagot ko ng buong tapang, kahit nanginginig ang kalooban ko. "Alam mo ba ang halaga ng kwintas na ito?" tanong ng nilalang. "Hindi ito isang simpleng gantimpala. Ang kapalit nito ay ang pinakamahalagang bagay sa iyong buhay." Napaisip ako sa sinabi niya. Ngunit sa kabila ng babala, naisip ko ang pangarap kong maging tao. Wala nang ibang bagay na mas mahalaga kesa sa layuning ito. "Handa akong magbayad," sagot ko. Tumawa ang nilalang.
at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Magiging iyo ang kwintas, Miraya. Ngunit tandaan mo, ang kabayaran nito ay ang buhay ng taong pinakamahalaga sa iyo. Ang iyong puso ang magpapasya kung kailan darating ang oras. Bago pa ako makapagtanong o mag-isip ng mabuti, bigla niyang iniabot sa akin ng kwintas. Ang bigat nito ay parang apoy sa aking mga palad. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiyang pumapasok sa katawan ko. Ngunit may halong takot ang aking kagalakan. Sa labas ng kuweba, nakita kong naghihintay pa rin si Aslan, nakasandal sa isang puno. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya. Tila walang kamalay-malay sa bigat ng desisyong ginawa ko. Anong nakuha mo? Tanong niya. Ngumiti ako, pilit na itinatago ang takot sa likod ng aking mga mata. Isang bagay na makakatulong sa akin. Maraming salamat sa pagtulong mo, Aslan. Habang naglalakad kami pabalik sa baryo, ramdam ko ang bigat ng kwintas sa aking bulsa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang hinaharap. Lalo na kung ang kabayaran nito ay maaaring si Aslan. Sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang takot sa puso ko. Ngunit hindi ko magawang sabihin sa kanya ang totoo. Pagbalik namin sa baryo, naramdaman kong nag-iba ang tingin ni Aslan sa akin. Madalas niya akong tanungin kung maayos lang ba ako, kung may problema ba akong dinadala, at sa kabila ng kanyang pag-aalala, pilit kong itinatago ang takot at kalituhan na bumabalot sa puso ko dahil sa kwintas. Mula nang nakuha ko iyon, naging mas malapit kami ni Aslan. Tila naging natural ang aming pagkakaibigan at mas madalas na kaming magkasama. Tinuruan niya akong magtanim sa kanilang lupa, magluto ng pagkain ng mga mortal, at kahit ang simpleng kasiyahan tulad ng paghuli ng isda sa ilog. Sa bawat araw na magkasama kami, lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit ang bawat ngiti niya, bawat tawanan namin, ay parang tinik na tumutusok sa puso ko. Ang kabayaran ng kwintas ay ang taong pinakamahalaga sa akin. At kahit hindi ko aminin ng direkta, alam kong si Aslan ang unti-unting pumupuno sa puwang na matagal nang bakante sa buhay ko. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng bituin, tinanong niya ako, Miraya, bakit ka ba talaga naririto? Hindi ka naman katulad ng mga tao rito. Alam ko na parang may tinatago ka. Napatingin ako sa kanya. Pilit na inililihis ang usapan. Hindi ba pwedeng isipin mo na lang na gusto ko ang baryo nyo? Tahimik, maganda, at puno ng buhay. Ngumiti siya, ngunit halata sa kanyang mukha na hindi siya kumbinsido. Kung ano man ang dahilan mo, sana malaman mong pwede mong sabihin sa akin yun. Hindi kita huhusgahan. Hinding-hindi. Naging tahimik ang paligid at tanging tunog ng mga kuliglig ang naririnig namin. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Na isa akong engkanto. Na ang bawat araw na kasama ko siya ay may halong takot na maaaring mawala siya sa akin. Pero paano ko sasabihin ang lahat ng yon? Paano kung itakwil niya ako? Salamat, Aslan. Yun lang ang tanging nasabi ko. Pilit na pinipigil ang mga luhang gustong kumawala. Sa kabila ng lahat, pinili kong sulitin ang bawat sandali namin. Masaya kaming nagtrabaho sa kanyang taniman, naglakbay sa mga bundok, at minsan, nagkukwentuhan ng mga pangarap sa ilalim ng buwan. Ngunit sa likod ng kasiyahang iyon, ramdam ko ang unti-unting paglapit ng araw. Nasisingilin ako ng kwintas sa kabayaran nito. Isang araw, habang abala kami sa pag-aani ng gulay, bigla siyang tumigil at tumingin sa akin ng seryoso. Miraya, alam mo bang masaya akong nandito ka? Para kasing binago mo ang buhay ko. Napatigil ako. Hindi alam kung paano sasagutin ang sinabi niya.
Aslan, ako rin. Masaya rin ako na nakilala kita. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa mukha niya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay tila may gustong sabihin na hindi niya maamin. Ako rin, marami rin akong gustong sabihin. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Kung sino ako, kung ano ang hinahanap ko, at kung bakit ako takot na masaktan siya. Pero hindi ko yun magawa. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas mahirap itago ang damdamin ko. Unti-unti, napansin ko rin ang kakaibang lakas ni Aslan. Sa mga pagkakataong nasa panganib kami, tulad ng biglaang pagbagsak ng isang malaking puno habang naglalakad kami sa kagubatan, parang may kakaiba siyang bilis at lakas. Hindi ko yun binigyan ng masyadong pansin. Ngunit nag-iwan ito ng katanungan sa isipan ko. Habang patuloy kaming nagiging mas malapit, lalong bumibigat ang pasanin sa aking puso. Sa tuwing ngingiti siya sa akin, iniisip ko, hanggang kailan ko to maitatago? At paano kung dumating na ang araw ng kabayaran? Isang araw, habang kami ni Aslan ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno sa gilid ng bundok, biglang dumilim ang kalangitan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdala ng isang babala. Napansin ko agad ang bigat ng kwintas na suot ko. Parang may pumipigil sa akin na huminga. Bumangon ako. Pinipilit na kalmahin ang sarili. Ngunit biglang may lumitaw na nilalang sa harapan namin. Ang parehong anino na nakita ko sa kuweba. Ang kanyang presensya ay nagdala ng nakakakilabot na enerhiya. At doon, napansin kong nag-iba ang ekspresyon ni Aslan. Mula sa pagiging kalmado, naging alerto ito. Parang handang lumaban. Miraya, Sabi ng nilalang. dumating na ang oras ng kabayaran. Napaatras ako, nanginginig sa takot. Hindi pa to ang tamang panahon. Tumawa ang nilalang, malamig at nakakapanghina. Ikaw ang pumili, Miraya. Ang kwintas ay nakuha mo. At ngayon, ang taong pinakamahalaga sa iyo ang kabayaran. Napatitig ako kay Aslan at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito, Miraya? Tanong niya, punong-puno ng pagkalito. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Lahat ng itinago ko, lahat ng lihim ko ay biglang bumalot sa aming dalawa. Aslan, pasensya na. Pero hindi ako katulad mo. Isa akong engkanto. At ang kwintas na to, ito ang paraan para maging tao ako. Pero ang kapalit ay ang buhay ng taong pinakamahalaga sa akin. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na magalit, tumingin siya sa akin ng may lalim. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Bakit? Dahil natatakot akong mawala ka. Sigaw ko habang pumapatak ang mga luha ko. Ikaw ang nagbigay ng dahilan para manatili ako rito. Para maramdaman ko kung paano maging tao. Ngayon sabihin mo sa akin, Aslan. Sa tingin mo, paano ko magagawang sabihin ang lahat ng to sa'yo? Muling tumawa ang nilalang. Tama na ang drama. Ngayon, oras na para kunin ang kabayaran. Biglang nagbago ang lahat. Ang katahimikan sa paligid ay napalitan ng malakas na hangin. Ngunit bago pa makalapit ang nilalang kay Aslan, nakita ko ang biglang pagbabago ng anyo niya. Ang kanyang simpleng anyo ay naglaho at ang nilalang sa harapan ko ngayon ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang engkanto na mas makapangyarihan pa sa lahat ng nakita ko. Ang kanyang presensya ay nagdala ng liwanag sa madilim na paligid at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang humaharap sa nilalang.
ikaw pala ang nagtatago ng kwintas. Sabi ni Aslan sa nilalang. May tonong puno ng otoridad. Hindi ko hahayaang saktan mo si Maraya o ang sino man. Nagulat ako. Hindi ko kailanman inakala na si Aslan ay isang engkanto rin. At higit pa, isa sa pinakamakapangyarihang engkanto. Aslan, paano nangyari to? Humarap siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng habag. Matagal na akong tumakas mula sa mundo ng mga engkanto, Miraya. Pinili kong mamuhay bilang tao para makahanap ng kapayapaan. Pero ikaw, binigyan mo ako ng dahilan kung bakit handa akong bumalik at gamitin ang kapangyarihan ko. Muling humarap si Aslan sa nilalang. At ikaw ang nagbigay ng kwintas na to. At ikaw din ang magtatapos ng sumpa nito. Sa pangalan ng kalikasan, winawakasan ko ang kontratang to. Walang buhay ang kukunin mo ngayon. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat atake ni Aslan ay parang kidlat, habang ang nilalang ay pilit na lumalaban gamit ang madilim na enerhiya. Sa huli, nagapi ni Aslan ang nilalang na tuluyang nawala sa isang malakas na pagsabog ng liwanag. Pagkatapos ng lahat, lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Miraya, tapos na ang lahat. Ang kwintas ay hindi na magiging sumpa. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang mag-alala. Ito na ngayon ay isang gantimpala. Naramdaman kong unti-unting nagbago ang aking katawan. Ang kapangyarihan ng kwintas ay dumaloy sa akin. At sa wakas, naramdaman kong ako'y naging tao. Ngunit higit pa roon, naramdaman ko ang pagmamahal na hatid ni Aslan. Aslan, salamat. Bulong ko habang niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko magagawa to kung wala ka. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga mata. At nakita ko na puno ito ng pag-ibig. At hindi ko rin malalaman kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal kung wala ka, Miraya. Mula noon, magkasama naming hinarap ang bagong kabanata ng aming buhay. Ako, bilang isang tao na natutong magmahal ng totoo, at si Aslan, bilang isang engkantong muling natagpuan ang kanyang layunin. Pinagsama namin ang aming mga mundo. Ginamit ang aming lakas para tumulong at protektahan ang kalikasan. Ang aming pagmamahalan ay naging tulay sa pagitan ng tao at engkanto. Isang kwento ng pag-asa at ng tagumpay. Sa wakas, natagpuan namin ang aming paraiso. Hindi sa mundo ng mga engkanto o sa mundo ng mga tao, kundi sa pinag-isa naming mga puso. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko dyan. At welcome po sa mga bago kong subscribers. Happy New Year po! Ito ang unang kwento natin sa panibagong taon. At huwag po sana kayong magsasawang sumabaybay sa mga susunod pa. Have a nice day po sa inyong lahat!